Yung unang-una kong naramdaman sa nasakit ko ay yung mata ko. Pagka inatake na ako, sabi ng doktor, mali, pag inatake na kayo niyan, sasabayan na yan, nasakit nyo sa puso. Talagang hindi na ako makahinga pagkagabi, nanginginig ako. Meron kasi akong kantin sa Divisoria. Nalibang ba ako, hindi ko na pinansin yung sakit ko. Nung inuwi na ako dito ng anak ko, yun na, nagkaroon na ako ng ganyan, parang mahina na ako. Hindi ko pa rin pinapansin. Lagi niya akong dinadala sa doktor, hindi naman gumagaling. Pinali-laser. Isang laser, 20. Isang mata. Bukol lang naramdaman ko, 2. May bukol ako sa sikmura. Sabing gano'n sa akin ng doktor, meron daw ako sa atay. Meron daw nag-umpisa doon sa atay ko, parang butlig. Natakot na naman ako, sabi ko nga doon sa anak ko, ano ba ito, ang dami ko ng sakit, may bukol pa rito sa may gilid ng suso ko, meron pa rito sa kamay ko, wala akong kagana-ganang kumain. Ano daw po ba yung sakit ninyo sa mata? Glaucoma daw. 50 pa lang ako, nararamdaman ko na yung sakit na ito. Kaya lang, pinagwawalang bahala ako dahil kasi kala ko ganun-ganun lang yung sakit na yun. Nung tignan nga ako dito sa Manila doktor, ang sabi, glaucoma nga yung sakit ko. Sabi ko nga ganun, paano kaya maaalis, ili-laser daw. Ilang beses ako nagpa-laser hanggang sa nag-blackout na yung kaliwa kong mata. Pinatigil na nga ako nung anak ko sa paghahanap buhay. Pinagbili na yung kanting ko. Sabi niya, huwag na, umuwi na kayo sa Bulacan. Inuwi na nga ako dito. Nararamdaman ko naman, yung kabila na naman, parang nahahawa. Ang sabi nga ng doktor, talagang may posibilidad akong maging bulag, mabubulag. Inisip hanggang sa nagkaroon na ako ng ano sa puso, laging maano yung puso ko, tsaka nangunuyo na yung lalamunan ko. Bukod sa ron, may mga nararamdaman pa ako, mga high blood, nagpatingin ako sa doktor, ang sabi, mataas daw cholesterol, mataas ang diabetes. Hindi ko na malaman, ang dami-dami ko nang iniinom na gamot, hindi naman nagbabago. Paano ba kung mangyayari niyan? Yung anak kong bunso, sabi niya, kay Ben Tulfo, may narinig ako, mahusay na gamot daw yun, herbal. Ba't hindi nyo kaya subukan? Ang sabi niya yun nung ama niya, ayaw naman ng ate mo na bumili dahil baka raw hindi na naman totoo yan, sa ganun-ganon. O sige, sabi gano'n ng daddy, ibili mo kami, palihim. Huwag mo munang sabihin sa ate mo dahil ayaw nilang maniwala. Di ang ginawa nga namin, nagpabili kami, pinatakbo namin yung bunso ko doon sa Dumaliches, doon sa Metalipapa. Sabi doon, 2 basito raw ang inumin mo, daddy. Sabi gano'n, ikaw rin, mami. Hindi pa namin nakakatatlong araw, may naramdaman na kami. Parang nagbabago na, nawala na yung lagabog ng dibdib ko. Tapos nawala rin yung ano ng mata ko, yung kulaba, yung parang merong mga nararamdaman ako doon sa loob. Masakit. Yun na nga. Sabi nung anak ko dito, bakit kaya yata malakas na kayo? Sabi gano'n. Ano ba iniinom nyo? Yung herbal ni Kare Herrera, sabi kong gano'n. Yung, pabili kayo? Oo. Kasi sabi mo, ayaw mong maniwala. Sabi niyang gano'n. Buti kaya, tayo, marami na tayong bilihin niyan para hindi na kayo tumatakbo. Sabi niya, kaya nagpunta na siya ro, nag-dealer na. Pebrero pa kami nag-umpisa ng pagtitake niyan. Ayan, hanggang sa ngayon, umiinom pa rin kami. Yan na lang iniinom namin. Inalist na namin yun sa mga doktor. Nung mag-take ako niyan, ako, ang sarap na ng tulog ko. Tapos nawala na pati mga bukol. Dito lang nga lumakas ang loob ko. Biro mo, inalis ko lahat yung mga laser, inalis ko lahat yung mga gamot ng doktor. Ito na lang ang aming inaasahan talaga. Sabi nung mister ko, huwag mo na lang kami bili ng gamot na iba. Ito na lang herbal ni Kare. Sabi niya ganun. Bakit ba? Ano ba ang nararamdaman niyo? Buti, sabi nung ama niya, o sige, mag-take din kayo mag-asawa. Subukan nyo kasi marami ring masasakit sa kanila. Ay, ayaw namin. Ang pait-pait niyan. Sabing ganun. Dahil tinanong kami kung anong lasa. Mapait talaga. Pero gagaling kayo. Nag-take na rin sila. Kaya may energy.
Ang lakas-lakas nila. Nawala na nga yung sa puso ko. Wala na ako nararamdaman. Wala na rin yung bukol ko, yung sakay ko. Kasi lagi akong dinidighay, yung parang kumain lang ako. Meron akong nararamdaman dito sa sikmura ko. Lagi akong may kabag. Ngayon, wala na lahat yun. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nahihilo. Ano yung mga hindi mo nagagawa dati na ngayon, activities mo nagagawa mo? Ay, nakakapanahin na ako. Dati, hindi ako makalabas. At nakakapag-ano ko ng washing. Abang kasi yung washing namin, ayaw pag-gamit na edit sa mga inday dahil baka masira. Masaya na ako. Sabi ko nga doon sa anak ko, kahit wala akong perang binibigay kayo, masaya ako. Sabi ko ganun. Kasi wala akong nararamdaman sakit. Talagang wala na. Eto, Kaya dati hindi ko to nagagawa. Ngayon, ayan, nakakapagtahi na ako. Nakakabasa pa ako ng pocketbook. Sabi ni Edith, baka raw ako mabinat. Huwag daw akong manahi ng manahi. Ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Masayang-masaya na ako dahil gumaling ako sa herbal ni Carrie. Wala naman akong dapat na katakot. Masayang-masaya na ang nararamdaman ko na yung paggaling ko. Wala na yung mga sakit na nararamdaman ko sa buhay. Eto, babasa-basa na lang ako ng pocketbook. Walang magawa. Nasisiyahan na ako at nakakabasa na ako. Maliwanag na sa aking mga mata ko. Basa nga ako na may dalawang stanza. Kinikulay mo, sir.